Hay nako siya, ang lampa-lampa mo talaga. Panunod yung wika ni Daniel sa kanyang kapatid. Si kuya, kung makalampa ka dyan sa akin, wagas. Dyan ka na nga. Mataray na wika ni Sia sa kanyang nakakatandang kapatid. Matapos na asarin ng kanyang nakababatang kapatid ay sumakay na ito sa kotse at sumunod naman sa kanyang dalagita. Manong, bakit ikaw pong nagsundo sa amin at hindi si Daddy? Kunot noong tanong ni Daniel sa kanilang driver. Siyempre siya, hindi si Daddy. Kuya talaga magtatanong pa nga lang parang tanga. Mapang-asar na wika ni Sia at doon ay masama itong tinignan ng binata. Ito o piso, hanap ka ng kausap. Seryoso ko dito, puro kakalokohan. Hindi naman kasi ganito si Daddy, kahit super busy siya sa trabaho, sinusundo niya pa rin tayo. Hindi ka ba nagtataka? Pagsusungit ni Daniel sa kapatid. Alam ko po. Manong, bakit nga ba ikaw ang nagsundo sa amin? Pagsiseryoso ni Sia. Hindi ko po masasagot ang tanong ninyo dahil inutusan lang po ako. Tipid nitong sagot at doon ay nagkatinginan ng dalawa. Habang nasa biyahe ay napaisip ng mga ito at nagtaka naman si Daniel dahil tila ba ibang dinaanan ng kanilang sinasakyan. Manong, bakit po ibang dinadaanan natin? Kunot noong tanong ng binata. Napansin naman ni Sia na tama ang kanyang kuya. Oo nga no. Pagsang-ayon naman ng dalaga. Doon ay napubuntong hininga ang driver at wala itong nagawa kung hindi sabihin ang totoo sa dalawang bata. Pupunta tayo sa ospital dahil nandun ang daddy ninyo. Wika ng driver at nanlaki naman ang mga mata ng dalawa. Po? Bakit? Ano pong nangyari kay daddy? Tanong ni Sia. Oo nga po, bakit po nasa ospital si daddy? Aligagang tanong naman ni Daniel. Hindi naman sumagot ang driver at nagmaneho lamang ito. Nang makarating sa ospital ay bumungad sa magkapatid ang kanilang ama na nakahiga sa kama tulog. Mga anak, ang sakit ng daddy ninyo ay lalong lumalala. Umiiyak na wika ni Vivian. Po? Di ba po sabi niyo uuwi kayo sa US para ipagamot si daddy? Bakit hindi pa po kayo umalis? Takang tanong ni Sia. Ayaw kang iwanan ng daddy mo dito. Wika ni Vivian at mas lalong tumulo ang luha nito. Di isama natin siya, Mommy. Wika ni Daniel. Hindi pwede. Alam mo naman ang dahilan, diba? Wika ni Vivian at napahilamos na lang ito. Bakit hindi po pwede? Anak niyo naman po ako, diba? Wika ni Sia at doon ay napaluha na si Daniel. I am sorry, Sia. Pero hindi kita tunay na anak. Umiiyak na pag-amin ni Vivian. Doon ay tila ba huminto ang mundo ng dalaga at hindi nito maproses sa kanyang isipan ang katotohanan na sumampal sa kanya. Ano pong ibig niyong sabihin? Nauutal na tanong ni Sia sa kanilang ina. Vivian, bakit mo sinabi sa kanya? Magagawa naman natin ng paraan. Biglang wika ni Renette na upo ito sa kama. Daddy, wag ka po munang kumilos. Wika ni Daniel at nanatiling nakatayo si Sia. So pati ikaw, Daddy, nagsinungaling ka sa akin? Umiiyak na tanong ni Sia. Sia, wag mo na ngayon, please. Wika ni Daniel at doon ay binalot na ang kanyang emosyon ng dalaga. Pati ikaw, kuya, alam mo din? So ako lang walang alam. Umiiyak na tanong ni Sia at tumakbo ito palabas ang silid ng kanilang ama. Ako na pong bahala sa kanya, Mommy, Daddy. Wika ni Daniel at kaagad na sinundan ng kanyang kapatid. Hinanap ng binata ang dalaga sa buong paligid, ngunit hindi niya ito nakita kung kaya't umuwi ito at doon ay nakita niya ang kapatid na nakaupo sa hardin. Kaagad na tinabihan ito ng binata at doon ay nagturan si Sia. Kailan mo pa alam, kuya? Kilala mo ba kung sino ang mga magulang ko? Sunod-sunod na tanong ni Sia. Pasensya ka na, Sia, kung nilihim namin sa iyo ang totoo. Hindi ko kilala ang tatay mo pero ang mama mo ay naabutan ko pa. Ang pangalan niya ay Danica. Kung gusto mo na dalawin ang puntod niya, sasamahan kita. Panimula ni Daniel. Ibig sabihin, kuya, patay ng mga magulang ko. Kunot na ang tanong ni Sia. Tumango naman si Daniel at muling nagsalita. Si Yaya Danica ay naging katulong namin dito sa bahay.
6 na taong gulang pa lang ako nung mawala siya. Magpipito ako noon samantalang ikaw ay 3 buwan pa lamang. Dahil nais ni Mommy na magkaroon ng anak at gusto ko din ng kapatid ay kami nang naging pamilya mo at tinuring ka namin na tunay na kadugo. Tinago sa'yo ni Mommy ang totoo dahil ayaw niya na masaktan ka dahil mahal na mahal ka nila. Wika ni Daniel. Kaya ba ganun mo na lang ako kung ituring? Tanong ni Sia sa kanyang kuya. No, I treat you like my own sister. Oo, palagi kitang inaasar na lampa pero ginagawa ko yon to make you strong. Ayoko kasi na makita ka nasasaktan ng dahil sa ibang tao. Gusto ko na lumakas ka, na maging matatag ka. That's why I do that. Kahit na hindi kita tunay na kapatid, minahal kita Sia na parang kadugo ko. You're my little sister, kaya wag mong isipin ang bagay na yan. Wika ni Daniel at naluha naman si Sia. Kumbinsihin mo si Daddy na umalis ng bansa kahit na hindi ako kasama. Ayoko na maging pabigat sa inyo kung kailangan na maiwan ako, ayos lang. Go ahead. Maghihintay ako hanggang sa bumalik kayo. Umiiyak na wika ni Sia. Alam mo naman na hindi ko magagawang kumbinsihin si Daddy. Don't worry, we will do everything para lang makasama ka. Wika ni Daniel at niyakap ang kapatid. Sa unang pagkakataon ay nagkausap ang dalawa ng seryoso na walang halong asaran at pikunan, tanging katotohanan lamang at tunay na damdamin. Kinabukasan ay nagtungong muli sa ospital si Daniel at si Sia upang kumbinsihin ang kanilang ama na umalis na ng bansa. Daddy, ayos lang naman po ako kung maiwan ako dito sa Pinas. Kaya ko naman pong sarili ko. Wika ni Sia ngunit mabilis na umaling ang kanilang ama. May naisip na kaming paraan para hindi maiwan si Sia. Wika ni Rene at nagkatinginan naman ang magkapatid. Ano po? Tanong ni Sia at hindi niya alam ngunit para bang bigla siyang kinabahan sa sasambitin ng mga ito. Danielle, marry her. Wika ni Vivian at doon ay nanlaki ang mga mata ng magkapatid. Ano po? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Danica, kamusta ka? Huwag ka masyadong magkikikilos dito sa bahay dahil buntis ka pa naman. Baka mapanong bata dyan sa sinapupunan mo. Wika ni Vivian sa kanilang katulong na si Danica. Dalaga pa lang ito ay katulong na ito sa kanilang mansyon at ito din ang siyang nag-alaga doon sa anak ni Vivian na si Daniel noong sanggol pa lamang ito. Madam Vivian, ayos lang naman po ako. At saka gasino lang naman po tong trabaho ko, tagahugas, tagawalis at nagdidilig lamang ako ng halaman. Hindi naman po mapapano ang bata sa sinapupunan ko. Wika ni Danica at ngumiti pa sa kanyang amo. Alam ko naman yon, pero mas maigi pa din na mag-ingat ka dahil kailangan na masigurado natin na maayos ang kalagayan ng iyong supling. Bay mahirap na kung mapahama ka, delikado. Wika ni Vivian at hinimas pa nito ang tiyan ng babae. Bakit po ba hindi nyo nasundan si Daniel? Malaki naman na po siya. 6 na taon na po ang anak ninyo. Hindi pa din po ninyo sinusundan. Si Daniel minsan nasambit niya po sa akin na gusto niya na ng kapatid. Sabi niya pa nga sa akin hingi na lang daw ninyo tong anghel ko. Nakangiting pagkukwento ng babae. Hindi na kasi ako pwedeng magbuntis, Danica. May problema ako sa matres. Ewan ko ba kung paano nangyari yon pero buti na lang nagkaroon pa kami ng anak ng sir mo. Nga pala babae ang anak mo, diba? Anong ipapangalan mo sa kanya? Tanong ni Vivian sa katulong. Sia po. Mula sa pangalan ng yumao kong panganay na Siandra. Maluhaluhang wika ni Danica. May namatay ka pala na anak? Bakit hindi ko alam? Kunot noong tanong ni Vivian. Sadyang mabait at mabuti ang mag-asawang Vivian at Damian kung kaya't lahat ng mga empleyado at tauhan nila ay mahal na mahal sila. 1 taon na po noon si Siandra nang magkaroon nito ng sakit. Nilabanan ko naman siya. Pinagamot. Pero wala Kinuha siya sa akin ng Diyos ng maaga.
Mangiyak-ngiyak na wika nito. Naluha naman at nadala sa sitwasyon ng babae. Nakakaiyak naman ang kwento mo. Kaya yung pangalawa mong anak, ingatan mo na. At kung may kailangan kayo, magsabi ka lang sa akin. Hindi ako magdadalawang isip na tulungan ka. Wika ni Vivian at niyakap ang katulong. Maraming salamat po. Napakabait niyo pong mag-asawa kaya pinagpapala kayo ng Diyos. Wika nito at pinunas pa ang kanyang mga luha sa mata. Huwag kang magpasalamat dahil lahat ng yan ay pinaghirapan mo naman. Para nang kapatid ang turing ko sa iyo Dahil simula pa noon ay nagsiservisyo ka na sa aming mag-asawa. Wika ni Vivian at ngumiti. Salamat po talaga. Wika ni Danica at doon ay napangiti naman ang amo nito dahil paulit-ulit ito nagpapasalamat. Palaging kinakausap ni Vivian ang katulong dahil naaawa siya sa babae. Lalo na't wala itong asawa dahil namatay noon sa isang aksidente. Pakiramdam ni Vivian ay siyang nahihirapan para sa kalagayan ng babae kung kaya't palagi siyang nakaagapay dito. Hanggang sa nanganak ito ay si Vivian na mismo nagpresenta na bayaran ng gastos nito sa ospital. Naging successful naman ang panganganak ni Danica. Ngunit makalipas ang 3 buwan ay bigla na lamang itong dinapuan ng malalang sakit. Danica, lumaban ka para sa anak mo. Huwag kang padadaig sa sakit na yan. Wika ni Vivian sa babae. Pasensya na madam pero hindi ko na po talaga kaya. Wika ni Danica at doon ay bumitaw na ito sa pagkakahawak sa kamay ni Vivian. Naiyak naman ang babae dahil naging malapit na din sa kanya ang katulong. Nang mailibing si Danica ay si Vivian na ang tumayong ina sa sanggol at itinuring niya ito na tila ba sarili niyang anak. Makalipas ang 10 taon ay binata ng anak nitong si Daniel, samantalang ang batang si Sia ay 10 taong gulang na. Oy, Sia, tara na at mahuhuli na tayo. Tawag ni Daniel sa kanyang kapatid na si Sia. Alam ng binata na hindi niya tunay na kapatid si Sia, ngunit wala naman alam ang bata na hindi siya tunay na kapatid ng itinuturing niyang kuya. Ito na po, Kuya Daniel. Madaling-madali no? Magagagala ka lang naman sa campus tapos magpapakyut sa mga mina babae. Ang aarte pa. Akala mo ang gaganda nila mukha naman silang clown. Tila ba panunudyang wika ni Sia sa kanyang kuya at nagmamadaling bumaba. Ngunit bigla na lamang itong nadulas dahilan para mapaupo ito sa semento. Ayan, lampa kasi. Ang tanga ng sahig ano? Pangaasar pa ni Daniel sa kapatid. Oo nga ang tanga ng sahig. Hindi malang umiwas alam naman na dadaan ako. Nakangising wika nito at napailing na lamang ang binata. Shh! Sabihin mo, lampa ka talaga. Ano yung sahig pang mag-a-adjust sa'yo? Hay nako, simula nung maliit pa tayo hanggang ngayon, wala ka pa rin pinagbago. Wika ni Daniel sa kapatid at napairap naman ng dalaga. Ikaw din kuya, walang nagbago sa'yo, ang yapang mo pa din. Tapos feeling gwapo. Hindi naman. Pagtataray ni Sia. Hay nako, ayan na naman kayo. Panay na lang kayo away. Hindi ba kayo napapagod? Sige na't umayos kayo dyan kung ayaw nyo pang mahuli sa klase. Tapos ikaw Daniel, huwag mong inaasar palagi tong kapatid mo. Dapat ikaw tong nagtatanggol sa kanya. Wika ni Vivian sa kanyang anak. Kasi naman mami, ang lampa nitong si Sia Nagwa-vitamins naman siya. Akala mo napabayaan. Hay nako talaga. Wika ni Daniel at doon ay naluha naman si Sia. Kung makapanglait ka kuya, parang hindi tayo magkapatid Ewan ko sa'yo. Huwag kang magpapatulong sa akin sa arts mo Tila ba nagtatampong wika ni Sia at nauna na itong magtungo sa kanilang service. Kita mong ginawa mo? Daniel naman ilang beses na kitang pinagsabihan, diba? Sa lahat ng nakapaligid sa inyo, ikaw dapat ang tagapagtanggol ni Sia. Lampa na nga ang kapatid mo, pinagmumukha mo pa. Alam mo naman na pang-aasar mo lang yun sa kapatid mo. Pero sana lang bawas-bawasan mo. Hindi mo alam, baka mamaya nasasaktan mo na pala si Sia. Wika ni Vivian sa kanyang anak. Pasensya na po, Mommy. Ako na pong bahala kay Sia. Kakausapin ko na lang po siya at hihingi ng pasensya sa kanya. Wika ni Daniel at sumunod na sa kanilang service. Kaagad na tumabi sa kanyang kapatid si Daniel, ngunit hindi ito pinapansin ni Sia. Pwede ba lumayo ka? Inis na wika ng bata sa kanyang kuya. Napabuntong hininga naman si Daniel at dumukot sa kanyang balsa.
Sorry na. Tura ng binata at ibinigay kay Sia ang isang tsokolate na hugis puso. Napatingin naman doon si Sia at napalunok. Iyan kasi ang paboritong tsokolate ng dalaga kung kaya't para bang natakam ito. Che, di mo ako madadaan dyan. Wika ni Sia at nagtaray pa. Natawa naman si Daniel at saka nagturan. Huwag ka na ang pabebe, ilan bang gusto mo? Isang balot. Nakangiting tanong ni Daniel at doon ay nilabas ito ang isang supot ng tsokolate. Amin na nga yan. Akin na lang to wala nang bawian. Wika ni Sia at napailing naman ang binata dahil sa inasta ng nakababata niyang kapatid. Kahit kailan isip bata ka talaga. Wika ni Daniel at napairap naman ang dalaga. Bakit? Bata pa naman ako Kulay itim pa din yung buko. Hindi pa kulubot ang balat ko. Tapos malakas pa ako at hindi uugod-ugod. Bakit ikaw kuya, matanda ka na ba? Pamimiloso po ni Sia sa kanyang kuya. Abay, piniloso po pa ako. Bawiin ko kaya yan sa'yo. Wika ni Daniel at aagawin pa sana ang binigay niyang tsokolate sa dalaga. Hep hep, binigay mo na to sa akin kaya wala nang bawian. Nakangising wika ni Sia at kaagad niilagay ang pagkain sa kanyang bag. Napailing na lamang si Daniel at makalipas ang ilang minutong biyahe nakarating na din sa school nila ang mga ito. Kaagad na tumayo si Sia doon at bigla na lang itong nadulas. Pinagtawa na naman ito ng mga kasamahan nila kung kaya't nanluhan na lamang ito. Lampak ka kasi! Naiiling na wika ni Daniel at inalalayan sa pagtayo si Sia, ngunit tinabig lamang nito ang kamay ng kanyang kuya. Sana nakitawa ka na din para happy pill niyo ako. Lumuluhang wika ni Sia at lumabas na sa kanilang service. Pag-alis ng kapatid ay kaagad na kinelyuhan ni Daniel ang isa sa mga tumawa. Sa susunod na pagtawanan niyo ang kapatid ko, malalagas yung mga ngipin ninyo. Pagbabantaan nito sa mga batang tumawa at nangutsa kay Sia. Palagi lang inaasar at kinukutsa ni Daniel ang kanyang kapatid, ngunit sa tuwing pinagtatawanan nito at kinukutsa, ay palihim niya itong ipinagtatanggol. Pasensya na Daniel, natawa lang talaga kami. Aminin mo na kasi, lampa naman talagang kapatid mo. Wika ni Rans, isa sa mga madalas na manudyo kay Sia. Ulitin mo sinabi mo? Wika ni Daniel, ngunit yumuko lamang ang binata. Pasensya na, hindi na mauulit. Wika ni Rans at binitawan naman ito ni Daniel. Siguraduhin mo lang na hindi mauulit. At kayo, kapag naulit pang nangyari kanina, I swear magsisisi kayo na hindi niyo ako pinakinggan. Pagbabanta pa ng binata at lumabas na sa service nila. Samantala si Sia naman ay sobrang napahiya at pakiramdam niya ay napakawalang kwenta niya. Matapos ang nakakahiyang nangyari sa kanya ay nagtungo sa banyo ang dalaga at doon ay umiyak. Tama na Sia, tanggapin mo na lang na lampa ka naman talaga. Kasalanan mo naman kaya ka napagtatawanan Umiyak na tura ni Sia sa kanyang sarili at napatitig na lamang sa salamin. Look who's here. Sia, lalampa-lampa. Wika ni Bea, isa sa mga mean girl na madalas manudyo kay Sia at may gusto din sa kanyang kuyang si Daniel. Oy, ano naman kung lampa ko? At least kuya ko ang isa sa mga varsity player. Sige, asarin niyo pa ako para masabi ko sa kanya kung gaano kasamang ugali ninyo. Matapang natura ni Sia at natawa naman ng mga babae. Matalino ka din Anyway, hindi ako lumapit sa'yo para asarin ka. Actually, hero, panyo, punasan mo na yung luha mo. Wika ni Bea at inabutan pa ng panyo si Sia. Ayaw pa sanang kunin iyon ng dalaga dahil nag-aalinlangan ito, ngunit nagpumilit pa ang dalaga. Salamat. Wika ni Sia at pinunasan ng kanyang mukha. Mabait naman ako, Sia. Basta ilakad mo lang ako sa kuya mo. Ako nang bahala sa'yo. Actually, maganda ka naman. Madami nga nagkakagusto sa'yo. Kaso nga lang, lalampa-lampa ka. Don't get me wrong nagsasabi lang ako ng totoo. Wika ni Bea at napayuko naman ang dalaga. Alam ko naman yon. Sige, ipapakilala kita kay kuya. Teka, amin na yung cellphone mo, ibibigay ko yung number niya. Wika ni Sia. Talagang ibibigay mo sa akin ang numero ng kuya mo? Manghang wika ng babae at tumango naman si Sia kung kaya't kaagad na ibinigay nito ang kanyang cellphone sa dalaga. Kaagad naman na ibinigay ni Sia ang numero ng kanyang kuya kay Bea,
Ngunit sa totoo lamang ay ginawa iyon ng dalaga upang makabawi sa kanyang kuya dahil sa panunodyo nito sa kanya kanina lamang. Here, number yan ni kuya. Don't tell him na ako ang nagbigay ha. Hindi na kita ilalakad sa kanya kapag nilaglag mo ko. Wika ni Sia at niyakap naman ito ni Bea. Ayan, ganyan ang gusto ko kaya like it eh. Soon to be my sister-in-law. Wika ni Bea at umalis na ito kasama ang kanyang mga alipores. Napairap na lamang si Sia at saka nagturan. Plastic. Bulong nito at inayos ang kanyang sarili. Pagtapos ng kanilang klase ay agad na umuwi ang mga ito at galit na galit si Daniel na binalingan ng kanyang kapatid. Ikaw bang nagbigay ng number ko kay Bea? Galit na tanong ng binata sa kanyang kapatid. Ha? Sinong Bea? Maang-maanga na wika ni Sia at napahilamos naman si Daniel sa kanyang muka. Si Bea! Yung mean girl na gustong gusto ako. She texted me at ikaw lang naman ang may alam ng number ko bukod kay Zach at Trevor. Wika ng binata at napakunot naman ang noon ni Sia. Bakit ko naman ibibigay ang number mo kay Bea, Aber? Hindi nga nakasave yung number mo sa phone ko. Loko, hanapin mo nga kung may number ka dyan. Wika ni Sia at handang-handa na ito sa mga ganoong bagay. Damn, makapagpalit na nga lang ng number. Galit na wika ni Daniel at kaagad na pinutol ang SIM niya na gamit. Natawa naman si Sia at napailing. Allergy yarn? Tumatawang wika ni Sia. Ikaw ang nagbigay sa kanya noon, tama ba? Pag-uulit ni Daniel. Ano naman? Pinutol mo din naman oh. Duh. Galingan mo kasi sa paglalagay ng password ng cellphone mo para hindi ko mabuksan, kuya. Panunudyo pa ni Sia sa kanyang kuya at tumatawa pa ito. Sabi na nga be, kita mo ibibigay ko din kay Trevor yung number mo. Wika ni Daniel at tumawa naman ang dalaga. Sige kuya, sakto, bored ako, may makaka-baby time man lang. Wika ni Sia at mas lalo pa nitong inasar ang kanyang kuya. Darn! Kuhang-kuha mo talagang inis ko. Inis na wika ni Daniel at nagdadadabog itong umakyat sa kanyang silid. Tawang-tawa naman si Sia sa kalokohan na kanyang ginawa. Nagpatuloy ang ganong relasyon nilang magkakapatid at madalas na nagtatalo ang dalawa ngunit lihim naman nilang iniingatan ang isa't isa. Sa paglipas ng panahon ay naging ganap na dalaga si Sia at ganap na binata naman na si Daniel. Lovely, ang gwapo talaga ni Kuya Trevor, ano? Wika ni Sia sa kanyang kaibigan at narinig naman ito ng kanyang kuyang si Daniel. Gwapo, gusto mo bang kutungan kita? Masyado ka pang bata para dyan. Wika ni Daniel sa kapatid. Ano naman kuya? Nasang tamang edad naman ako. At saka kaibigan mo naman si Kuya Trevor ah. Wika ni Sia at nangatwiran pa sa kanyang kuya. Tamang edad? Bakit? May trabaho ka na ba? Hindi ka pa nga tapos sa pag-aaral mo. Wika ni Daniel. Bakit ako bang bubuhay at kailangan ko na magkaroon ng trabaho? Kunot noong tanong naman ni Sia. Napakamot na lamang sa kanyang ulo si Daniel at pinitiknot to sa noo ang kanyang kapatid. Anong gusto mo? Aasa lang kay Trevor, ganon? At saka babaero yun. Kaibigan ko siya, kaya alam ko ng karakas nun. Huwag ka dyan magtitiwala. At saka gwapo ba yan si Trevor? Maporma lang naman yun. Wika ni Daniel sa kapatid. Kuya, sinong gwapo? Ikaw. Akala mo hindi siya babaero. Papalit-palit ka nga ng girlfriend. Sabihin mong hindi. Wika ni Sia sa kanyang kuya. Ano naman? Papalit-palit. Wala sila yung nag-iiwan. Wika ni Daniel at natawa naman si Sia. Lovely, gusto mo si kuya, diba? Ayan kuya, loyal yung bestie ko mula high school kami, crush ka na niyan. Wika ni Sia at nilaglag pa ang kanyang kaibigan. Ewan ko sa inyo. Wika ni Daniel at umalis na ito. Tawang-tawa naman si Sia dahil sa inasta ng kanyang kuya, ngunit nabatukan naman ito ng kanyang kaibigan. Ikaw talaga, gaga ka. Ilaglag ba naman ako sa kuya niya? Wika ni Lovely at natawa naman si Sia. Nandyan ka pa pala, akala ko'y tumakbo ka na sa sobrang kilig. Ano bang meron kay kuya at crush na crush niyo yun?
Ang sama-sama naman ng ugali nun, wika ni Sia sa kaibigan. Simple, dahil gwapo siya. Ikaw ba, ano bang nagustuhan mo doon kay Trevor? Sagot nito at ibinalik ang tanong sa dalaga. Tangek, hindi ko crush yun. Inaasar ko lang si kuya. Palagi kasi niya sa akin sinasabi yung si Kuya Trevor, kaya ayun, para hindi na siya at hindi niya na ako asarin. Ganun ang sinasabi ko. Tignan mo, para na siyang allergy sa pangalan ng kaibigan niya. Natatawang wika ni Sia. Ngek, akala ko ba crush mo talaga yon? Iiling-iling na wika ng dalaga. Hindi babaero kaya yon, tapos mapang-asar pa. Wika ni Sia at napabuntong hininga na lamang. Agoy, mana ka pala sa kuya mo. Wika ni Lovely. Tumpak ka girl, kaya bakit ko jojowain yon? Di parang baliw naman ako nun. Wika ni Sia at napailing na lamang. Matapos noon ay umuwi ng mga ito at pagdating sa kanilang bahay ay nakapamewang na bumungad sa kanya si Daniel. Ayan na po si Sia, Daddy, Mommy. Wika ni Daniel at napakunot naman ang noo ni Sia dahil sa pagtataka. Oh, anong meron? Kunot noong tanong ni Sia sa mga ito. Gusto mo daw yung babaerong kaibigan nitong kuya mo? Kaagad na tanong ni Vivian sa kanyang anak. Po? At talaga si kuya masyadong seryoso. Naiiling at natatawang wika ni Sia. Kita mo, Mommy, Daddy, tumatawa pa si Sia? Pagkakampi ni Daniel sa kanilang mga magulang. Parang bata si kuya, Mommy, Daddy, si Kuya Trevor, ay kuya lang para sa akin. At saka, bakit ako magkakagusto sa kasing hambog nitong si Kuya Daniel? Pare-pareho sila nun. Kapag kasama ko sila, palaging may bagyo. Wika ni Sia at natawa naman ang mga magulang nito. Ayun naman pala, kaya hindi ako agad naniniwala sa sinasabi nitong si Daniel Dahil kilala ko tong si Sia, mapili sa lalaki to, di ba anak? Wika ng kanilang amang si Rene. Naman, Daddy. Talaga tong si Kuya, Ang tanda-tanda na sumbong pa din ang sumbong kila Mommy at Daddy. Akala mo batang maliit. Naiiling na wika ni Sia at nagtawanan naman ang mga ito. Ayan, sige na. Pagtulungan niyo ako. Concerned lang naman ako sa iyo, Sia. Wika ni Daniel at doon ay napangiti naman si Sia. Ay, concerned pa lang kuya ko sa akin. Nakangiting wika ni Sia at lumapit ito sa kanyang kuya. Ay sus, ang sweet naman ng magkuya. Sana palagi kayong ganyan, madalas kasi para kayong aso't pusa, nakakarindin din. Wika ni Vivian at natawa pang mag-asawa. Mangyayari lamang po yun kapag hindi nalalampalampa itong si Sia. Panunudyo ni Daniel sa kapatid at napasimangot naman ang dalaga. Ayan na naman po siya, nagsisimula na naman. Blankong wika ni Sia at napailing na lamang. Ay nako, ayan na. Ayan na naman sila magkapatid, akala mo na naman ay aso't pusa. Naiiling na wika ni Rene at natawa naman si Vivian. Ano pa nga bang aasahan mo sa magkapatid na yan? Mula noon hanggang ngayon ay palagi na lang nag-aasaran. Ang pikon ay talo. Wika ni Vivian. Umalis naman ang magkapatid at nagtungo sa kani-kanilang silid. Sa paglipas ng mga araw ay palagi na lamang nag-aasaran ng mga magkapatid hanggang isang araw laking gulat nila sa isang pangyayari na hindi nila inaasahan. Hay nako Sia, ang lampa-lampa mo talaga. Panunudyong wika ni Daniel sa kanyang kapatid. Si kuya, kung makalampa ka dyan sa akin, wagas dyan ka na nga. Mataray na wika ni Sia sa kanyang nakakatandang kapatid. Matapos na asarin ang kanyang nakababatang kapatid, ay sumakay na ito sa kotse at sumunod naman sa kanyang dalagita. Manong, bakit ikaw pong nagsundo sa amin at hindi si Daddy? Kunot noong tanong ni Daniel sa kanilang driver. Syempre, hindi siya si Daddy. Kuya talaga, magtatanong na nga lang para pang tanga. Mapang-asar na wika ni Sia. At doon ay masama itong tinignan ng binata. Ito, piso, hanap ka ng kausap. Seryoso ako dito, pura kakalokohan. Hindi naman kasi ganito si Daddy kahit super busy siya sa trabaho, sinusundo niya pa din tayo. Hindi ka ba nagtatanong? Pagsusungit ni Daniel sa kapatid. Alam ko po.
Manong, bakit nga ba ikaw ang nagsundo sa amin? Pagsiseryoso ni Sia. Hindi ko po masasagot ang tanong ninyo dahil inutusan lang po ako. Tipid itong sagot at doon ay nagkatinginan ang dalawa. Habang nasa biyahe ay napaisip na ang mga ito at nagtaka naman si Daniel dahil tila ba iba ang dinaanan ng kanilang sinasakyan. Manong, bakit po iba yung dinadaanan natin? Kunot noong tanong ng binata. Napansin naman ni Sia na tama ang kanyang kuya. Oo nga no, pagsang-ayon naman ng dalaga. Doon ay napabuntong hininga ang driver at wala itong nagawa kundi sabihin na ang totoo sa dalawang bata. Pupunta tayo sa ospital dahil nandun ang daddy ninyo. Wika ng driver at nanlaki naman ang mga mata ng dalawa. Po, bakit? Ano pong nangyayari kay daddy? Tanong ni Sia. Oo nga po, bakit po nasa ospital si daddy? Aligagang tanong naman ni Daniel. Hindi naman sumagot ang driver at nagmaneho lamang ito. Nang makarating sa hospital ay bumungad sa magkakapatid ang kanilang ama na nakahiga sa kama tulog. Mga anak, ang sakit ng daddy ninyo ay lalong lumalala. Umiiyak na wika ni Vivian. Po, hindi ba po sabi ninyo uuwi kayo sa US para ipaggamot si daddy? Bakit hindi pa kayo umalis? Takang tanong ni Sia. Ayaw kang iwanan ng daddy mo dito. Wika ni Vivian at mas lalong tumulo ang luha nito. Di isama natin siya, mommy. Wika naman ni Daniel. Hindi pwede. Alam mo naman ang dahilan, diba? Wika ni Vivian at napahilamos na lang ito. Bakit hindi po pwede? Anak niyo naman po ako, diba? Wika ni Santa at doon na napaluha si Daniel. I am so sorry, Sia. Pero hindi kita tunay na anak. Umiiyak na pag-amin ni Vivian. Doon ay tila ba humintong mundo ng dalaga at hindi nito maproses sa kanyang isipan ang katotohanan na sumampal sa kanya ngayon. Ano pong ibig niyong sabihin? Nauutal na tanong ni Sia sa kanilang ina. Vivian, bakit mo sinabi kay Sia? Magagawa naman natin ang paraan. Biglang wika ni Rene at naupo ito sa kama. Daddy, wag ka po munang kumilos. Wika ni Daniel at nanatiling nakatayo si Sia. So pati ikaw, Daddy, nagsinungaling sa akin? Umiiyak na tanong ni Sia. Sia, huwag mo na ngayon please. Wika ni Daniel at doon ay binalot na ng kanyang emosyon ang dalaga. Pati ikaw, kuya, alam mo din? So ako lang ang walang alam. Umiiyak na tanong ni Sia at tumatakbo pa rin ito palabas ng silid ng kanilang ama. Ako na po ang bahala sa kanya, mommy at daddy. Wika ni Daniel at kaagad na sinundan ng kanyang kapatid. Hinahanap ng binata ang dalaga sa buong paligid, ngunit hindi niya ito nakita kung kaya't umuwi ito at doon ay nakita niya ang kapatid na nakaupo sa hardin. Kaagad na tinabihan ito ng binata at doon ay nagturan si Sia. Kailan mo pa alam, kuya? Kilala mo ba kung sino mga magulang ko? Sunod-sunod na tanong ni Sia. Pasensya ka na, Sia, kung nilihim namin sa yung totoo, ha? Hindi ko kilala ang tatay mo pero ang mama mo ay naabutan ko pa at ang pangalan niya ay Danica. Kung gusto mo na dalawin ang puntod niya, sasamahan kita. Panimula ni Daniel. Ibig sabihin, kuya, patay ng mga magulang ko? Kunot noong tanong ni Sia. Tumango naman si Daniel at muling nagsalita. Si Yaya Danica ay naging katulong namin dito sa bahay. 6 na taong gulang pa lamang ako nung mawala siya. Magpipito ako noon samantalang ikaw ay 3 buwan pa lamang. Dahil nais ni mommy na magkaroon ng anak at gusto ko din ng kapatid, ay kami nang naging pamilya mo at tinuring ka rin namin na tunay na kadugo. Tinago sa'yo ni mommy ang totoo dahil ayaw niya na masaktan ka dahil mahal na mahal ka nila. Wika ni Daniel. Kaya ba ganun mo na lang ako kung ituring? Tanong ni Sia sa kanyang kuya. No, I treat you like my own sister. Oo, palagi kitang inaasar na lampa. Pero ginagawa ko yon to make you strong. Ayoko kasi na makita ka nasasaktan ng dahil sa ibang tao. Gusto ko na lumakas ka, na maging matatag ka. That's why I do that. Kahit na hindi kita tunay na kapatid, minahal kita. Sia na parang kadugo ko.
You're my little sister kaya wag mong isipin ang bagay na yan. Wika ni Daniel at naluha naman si Sia. Kumbinsihin mo si Daddy na umalis na ng bansa kahit na hindi ako kasama. Ayoko na maging pabigat sa inyo. Kung kailangan na maiwan ako, ayos lang. Go ahead. Maghihintay ako hanggang sa bumalik kayo. Umiiyak na wika ni Sia. Alam mo naman na hindi ko magagawang kumbinsihin si Daddy. But don't worry, we will do everything para lang maikasal ka. Wika ni Daniel at niyakap ang kapatid. Sa unang pagkakataon ay nagkausap ang dalawa ng seryoso at walang halong asaran at pikunan. Tanging katotohanan lamang at tunay na damdamin. Kinabukasan ay nagtungo ulit sa ospital ni Daniel at Sia upang kumbinsihin ang kanilang ama na umalis na ng bansa. Daddy, ayos na naman po ako kung maiwan ako dito sa Pinas. Kaya ko naman po ang sarili ko. Wika ni Sia. Ngunit mabilis na umiling ang kanilang ama. May naisip na kaming paraan para hindi maiwan si Sia. Wika ni Rene at nagkatingin na naman ang magkapatid. Ano po? Tanong ni Sia at hindi niya alam ngunit parang bigla siyang kinabahan sa sasambitin ng mga ito. Danielle, marry her. Wika ni Vivian at doon ay nalaki ang mga mata ng magkakapatid. Ano po? Sabay na tanong ng dalawa at kapwa na bigla sa sinaig ng kanilang inang si Vivian. Iyon na lang ang tanging paraan para maisama natin sa US si Sia. Wika ni Rene at napaupo naman ang dalaga. Ayoko po. Mariing wika ni Sia at napatingin naman si Daniel sa kapatid. Bakit anak? Ayaw mo ba na makasama kami? Tanong ni Vivian sa kanyang anak. Gusto ko po kayo makasama pero hindi po sa ganitong paraan. Matatapakan naman po ang pagkatao ni Kuya Daniel. Ayoko maging dahilan ng kalungkutan niya. May buhay din po si Kuya Daniel at may sariling kasiyahan. Huwag naman po natin kunin ang kasiyahan niyang yon. Wika ni Sia. Tila na-touch naman si Daniel sa tinuran sa kanya ni Sia. Pero anak, yun lang ang tanging paraan para makasama ka sa amin. Pagpupumilit ni Rene. Ayoko pong pumayag, lalo na't hindi niyo man lang tinanong si Kuya Daniel patungkol sa inyong desisyon. Wika ng dalaga, tumingin naman ang kanilang mga magulang sa binata. Kung yan ang desisyon nila, Mommy at Daddy, payag ako. Wika ni Daniel at napabuntong hininga na lamang ito. Kuya, huwag mong isaalang-alang ang kaligayahan mo ng dahil lang sa akin. Hindi mo naman ako tunay na kapatid. Kayo, hindi niyo po ako tunay na kadugo. Kaya bakit kailangan na magsakripisyo ng tunay niyong anak para lang sa ampon na kagaya ko? Umiiyak na wika ni Sia at doon ay naluha na nga ang mga ito. Ginagawa ko to para kay Daddy Sia, kaya sumang-ayon ka na lang. Wika ni Daniel at hindi makapaniwala si Sia sa kanyang mga narinig mula kay Daniel. Wala na nga nagawa pa si Sia kung hindi ang sumang-ayon na lang dahil wala na din naman siyang magagawa pa dahil nagdesisyon na din naman ang binata. Nang umuwi si Daniel upang ayusin ang kanilang mga gamit, doon ay kinausap ito ni Sia. Are you sure of this? Papayag ka ba na ganito ang lahat? Na mangyari to? Tanong ni Sia kay Daniel. Hindi mo ba narinig ang sinambit ko kanina? I'm doing this for Daddy. Hindi siya aalis na hindi ka kasama. At kailangan na madala siya sa ibang bansa para magamot. Wika ni Daniel at napaupo na lamang. Pero sarili mong kaligayahan ang nakasalalay dito. Ayoko naman na mangyaring bagay na yon. Ayoko na ikaw ang magsasakripisyo ng dahil sa akin. Umiiyak na wika ni Sia. Napabuntong hininga na lamang si Daniel. Huwag na nating isipin ang bagay na yon. Ang mahalaga ay ang kapakanan ni Daddy. Wika ni Daniel at hindi na nakaimik pa si Sia. Matapos nga ang araw na yon ay nagtungo na sa US sila Sia at pagdating doon ay ikinasal sila ni Daniel. Hindi na nakipagtalo pa ang dalaga sa kanyang kuya, ngunit simula nang maikasal silang dalawa ay nagbago ang binata sa kanya. Daddy, magpagaling ka po ah. Diba po mamamasyal pa tayo? Ipagluluto pa po kita ng special dish ko. Lumuluhang wika ni Sia sa kanilang ama. Oo naman, magpapagaling ako para sa inyo. Nakangiting wika naman ni Rene. Naman po, Daddy. Malakas ka po, diba?
At saka madami pa po tayong plano, babawi ka pa po kay Kuya Daniel, 'di ba? Umiiyak na turan ni Sia. Ngumiti naman ang kanilang ama at saka nagturan. Oo anak, pasabi naman kay Kuya Daniel mo na dalawin niya naman ako. Simula nang ikasal kayo, hindi na siya nagpupunta dito. Wika ni Rene. Simula nang maikasal si Sia at Daniel ay nagkaroon ng mga ito ng sarili nilang bahay. Ayon na din sa kahilingan ni Daniel, ngunit buhat ng araw na yon ay palagi na lamang nag-iinom ang binata. Oo naman po, Daddy. Sasabihin ko po kay Kuya. Pasensya na po kayo ni Mommy dahil naging abala sa trabaho niya si Kuya Daniel kaya hindi siya nakakadalaw. Pero wag po kayong mag-alala, sisikapin ko po na maisama siya sa susunod na pagdalaw ko. Wika ni Sia at doon iniyakap nito ang kanyang ama-amahan. Salamat anak. Pasabi sa kuya mo na namimiss na namin siya. Wika naman ni Vivian at ngumiti naman si Sia. Makakarating po sa kanyang mensahe niyo, Mommy at Daddy. Wika nito at umalis na ito sa ospital. Kaagad na umuwi ang dalaga at nagluto ito para sa kanilang gabihan ng kanyang Kuya Daniel. Dumating naman ang lalaki at hindi ito nakainom. Sia, dumalaw ka ba kila Mommy at Daddy? Tanong nito sa kanyang asawa. Yes, Kuya, at hinahanap ka nila. Kailan mo ba sila dadalawin? Miss na miss ka na nila. Wika ni Sia at napayuko naman ang lalaki. Can you please stop calling me Kuya? Mag-asawa na tayo at hindi tayo magkadugo. Wika ni Daniel at para bang kumirot ang puso ni Sia sa sinambit ng kanyang itinuturing na kuya. Ano bang nangyayari sa'yo, Kuya Daniel? Kahit naman kasal na tayo, kuya pa din kita. Ikinasal lang naman tayo para makasama ako. Bakit ka ba nagkakaganito? Tanong ni Sia at sa puntong yon ay tumulo ng luha nito sa mata. Pagod ako, Sia. Bukas sasama ako sa hospital kung yan ang nais mo. Wika ni Daniel at umakyat na ito sa kanyang silid. Hindi na lamang kumibo si Sia at nanatili itong tahimik. Pinalipas na muna nito ang init ng ulo ng kanyang kuya at matapos ang isang oras ay umakyat ito sa silid ni Daniel at daladala nito ang hapunan ng asawa. Kuya Daniel, kain ka na po. Wika ni Sia at kumatok pa. Busog ako. Tipid na sagot ni Daniel. Alam ko po na hindi ka pa kumakain. Ito po, kumain ka na. Wika ni Sia at napahawak na lamang sa kanyang sentido ang lalaki. Sige, pakilapag na lang dyan. Wika ng binata at doon ay napayuko na lang si Sia. Sige po, iwanan ko na lang dito. Wika nito at umalis na. Napabuntong hininga na lang si Daniel at kinain ng pagkain na dinala sa kanya ni Sia. Pasensya ka na, Sia. Kung pati ikaw napagbuntunan ko ng galit. Hindi ko na kasi alam ang nararamdaman ko. Wika ng lalaki sa kanyang sarili at napahilamos na lamang. Kinabukasan ay nagtungo nga sa ospital ang magkapatid na ngayon ay mag-asawa na. Kamusta ka na, Daniel? Ngayon ka lang napadalaw. Sabi nitong si Sia, abala ka daw kaya hindi na kami nagpumilit sa kapatid mo na papuntahin ka. Wika ni Rene at napayuko naman si Daniel. Hindi niya sukat akalain na pinagtatakpan pala siya ni Sia kahit na palagi niya itong sinusungitan at pinagsasalitaan ng masasakit na salita. Pasensya na po kayo, masyado lang po kasi ako naging abala. Wika nito at naluha na lamang dahil sa konsensyang kanyang nararamdaman. Kamusta naman kayong magkapatid? Sana naman hindi kayo nagtatalo tulad ng dati. At saka alagaan mo tong kapatid mo, ha? Lalampa-lampa pa naman yan. At saka kapag nawala ako, bantayan mo ang mommy mo, ha? Huwag niyo akong kalilimutan. Tila ba namamaalam na wika ni Rene? Daddy naman, ano po ba yung mga sinasabi mo? Huwag ka naman pong ganyan. At saka nangako ka po sa akin na magpapagaling ka, diba? At hindi mo kami iiwan. Bakit parang namamaalam ka na po? Tumatangis na tanong ni Sia at hinawakan nito ang kamay ng kanilang ama. Masaya ako dahil nakita ko kayong dalawa. At mabuti na lang ay maayos na kayo. Tandaan ninyo, mahal na mahal ko kayo. Turan ni Rene at doon bigla na lamang bumagsak ang kamay nito at kasunod noon ang pag-straight ng heartbeat nito sa machine. Daddy! Umiiyak na wika ni Daniel at doon kaagad na tumawag ng doktor si Sia. Excuse po! Wika ng doktor at doon kaagad na inasikaso nila si Rene. Please gawin niyo po ang lahat para maging okay ang asawa ko. Handa ako magbayad kahit na magkano, mailigtas lang ang buhay niya.
Wika ni Vivian at napaluhod na ito sa sobrang takot na kanyang nararamdaman. Time of death, 11:45 a.m. Wika ng doktor at doon ay napaluha na lang ang mga ito. No, no, Daddy, please wake up! Umiiyak na wika ni Sia, ngunit hinila na lamang ito ni Daniel at niyakap. We need to be strong for Mommy. Wika ni Daniel at kaagad na pinuntahan ng kanilang ina na nakaluhod na lamang at umiiyak. Sobrang sakit ang kanilang nararamdaman dahil sa pagpanaw ni Rene. Pakiramdam ni Daniel ay hinintay lamang siya ng kanyang ama bago ito tuluyang bumitaw. Patapos ang araw na yon ay hindi na pinatagal ng mga ito ang burol ng kanilang ama at dahil sa kagustuhan ni Vivian ay pinakremate ang katawan ng kanyang asawang si Rene. Halos araw-araw at gabi-gabi umiiyak si Vivian habang yakap-yakap ang abo ng yumaon niyang asawa. Mami, kumain ka na po muna, kahit na isang subo lang. Wika ni Sia sa kanilang ina. Ayokong kumain. Ano pang saysay na mabuhay ako sa mundo kung wala ng daddy ninyo? Umiiyak na tanong ni Vivian. Pero Mommy, nandito pa po kami ni Sia. Please naman kumain ka na po. Wika naman ni Daniel at doon ay tinabig ni Vivian ang pagkain nito. Ayoko nga sabi! Sigaw nito at doon ay nagkulong ito sa kanyang kwarto. Hirap na hirap si Sia at Daniel sa naging sitwasyon ng kanilang ina. Simula nang nawala ang kanilang daddy, ang mommy naman nila ay na-depress. At dahil nga hindi na ito makausap pa nila Sia ng matino ay pinasok ito sa facility kaya dalawa na lamang sila. Buhat din ang araw na yon si Daniel ay naging suplado na kay Sia. Palaging ayaw niya na makasama ang kapatid at palagi nitong kausap ang girlfriend niya na nasa Pinas. Pero yung totoo, defense mechanism lang na Daniel ang kanyang ipinapakita kasi nai-inlove na siya kay Sia. Maalaga kasi ito. Palagi siyang pinagluluto, inaalagaan, inaasikaso ngunit madalas ay nasisigawan ito ni Daniel. Tumagal pa yon ng 1 taon hanggang sa tuluyan nang nanghina ang katawan nito at kalauna na ito naman ang sumunod sa kanyang asawa. Sobrang lungkot ang naramdaman ni Sia at Daniel. Kung noon ay maayos pa ang relasyon nilang dalawa, kalauna na palagi nang mainit ang ulo ni Daniel. Kuya, halika na, kumain ka na muna bago ka umalis. Pag-aya ni Sia sa kanyang kuya. Sige na, kumain ka na, kausap ko lang si Bella. Wika ni Daniel at natahimik naman si Sia. Masama na pinaghihintay ang pagkain, kuya. At saka masarap tong bulalo kapag mainit pa kaya halika na, sabayan mo na ako. Wika ni Sia. Ngunit hindi naman ito pinansin ni Daniel. Natapos na lamang kumain si Sia ay magkausap pa din ng mga ito. Minsan ay naiisip na lamang ni Sia na sinasadya iyon sa kanya ng kanyang kuya ngunit inuunawa niya na lamang ito. Nag-iwan na lamang ito ng sticky notes at natulog na sa kanyang silid. Nang makita ni Daniel na wala ng kapatid ay kaagad na nagbago ang aura nito. Ibinaba nito ang kanyang cellphone at lumapit sa mesa. Doon ay nakita nito ang mensahe sa kanya ng kapatid. Ang tiyaga mo talaga na mag-iwan ng mensahe sa mga pagkain na tinitira mo sa akin. Naiiling na wika ni Daniel at hindi sana nito kakainin ng pagkain ngunit nakaramdam na rin ito ng gutom. Kinabukasan ay kaagad na tinignan ni Sia ang iniwan niyang pagkain at laking tuwa niya dahil naubos iyon ni Daniel. Ay, salamat naman at kinain niya na. Minsan talaga tong si kuya may pagkapasaway. Naiiling na wika ni Sia. Kinatanghalian ay nagulat na lamang ito dahil umuwi sa kanilang bahay si Daniel. Sia, pakipatay ng aircon, ang lamig! Pasigaw na utos nito sa kapatid. Kaagad naman na pinatay ni Sia ang aircon at nilapitan ng kanyang kuya. Kuya, ang init mo. Wika nito at aalis na sana nang bigla na lamang siyang yakapin ni Daniel. Can we stay like this for a while? Biglang tanong nito at hindi naman nakaimik si Sia. Sige kuya, kung dyan ka komportable. Wika ni Sia at niyakap si Daniel. Ang lamig. Daing nito at mas sinigpitan niya ang pagkakayakap kay Sia. Nanatili sa ganoong sitwasyon ng dalawa hanggang sa nakatulog na lamang si Daniel at inayos na ni Sia ang higa nito. Buong magdamag ay binantayan niya ang kalagayan ng kanyang kuya at doon ay nakatulog na lamang ito sa sahig sa kakapunan sa lalaki. Kinabukasan ay nagising na lamang si Daniel na maayos ang pakiramdam niya at doon ay nakita niya na nakatulog na sa sahig si Sia. Nakita nito na may hawak itong isang bimpo at doon ay naalala niya ang nangyari nung gabi. Naluha na lamang si Daniel dahil kahit na napakasama na ng ipinapakita niya kay Sia, ay concerned pa din ito sa kanya at hindi siya pinapabayaan.
Sana hinayaan mo na lang ako dahil sa ginawa mo. Mas lalo mo lang akong pinapahirapan. Naluluhang bulong ni Daniel at hinalikan nito sa pisngi ang dalaga at saka binuhat patungo sa silid nito. Makalipas ang ilang oras ay nagising na din si Sia at nagtaka ito na makita na nasa sariling silid na ito. Paano ako napunta dito? Naglakad ba ako kagabi? Ay oo, baka umakit ako kagabi. Grabe, sa sobrang pagod ko yata at pag-aalala kay kuya nakalimutan ko na kung paano ako nakapunta dito sa silid ko. Wika ni Sia at napakamot na lamang sa kanyang ulo. Pagkatapos nitong magmuni-muni at magbulay-bulayan ng mga naganap ay bumaba na ito at laking gulat niya nang wala na si Daniel kaya agad na tinawagan ni Sia ang numero nito. Bakit? Bungad na sagot ni Daniel. Oh, thank God, sumagot ka. Kamusta ka na, kuya? Ayos ka na ba at umalis ka na dito sa bahay? Diyos ko naman, baka mapano ka pa niyan. Kuya, kakagaling mo lang, baka mabinat ka. Wika ni Sia at doon ay sinagot naman ito ng lalaki. Huwag mo akong alalahanin, ayos lang ako. Sagot ni Daniel at kaagad itong pinatay ang tawag. Napabuntong hininga na lamang si Sia at inunawa ang kanyang kuya dahil para sa kanya ito na lang natitira niyang pamilya kung kaya't kahit na pinagtatabuyan siya nito ay nanatili pa din siya sa tabi ni Daniel. Naging komplikado ang lahat-lahat sa pagitan ni Daniel at Sia. Madalas mainitin ang ulo ng lalaki, samantalang hinahabaan naman ni Sia ang kanyang pasensya para lang sa binata. Minsan pa ay umuwi si Daniel ng kanilang bahay na langu sa alak at doon ay tila ba binastos nito ang pagkatao ng kanyang kapatid. Kuya Daniel, bakit ba umiinom ka ng alak at nagpapakalasing ka ng sobra? Paano kung maaksidente ka? Nag-aalalang tura ni Sia sa lalaki. Alam mo Sia, ang ganda mo. Halika dito. Buliw ni Daniel kay Sia at kahit na bahagyang natatakot ay lumapit ito doon at bigla na lamang siyang siniil ng halik ni Daniel. Kaagad niya itong itinulak at nagturan. Matulog ka na lang kuya. Iba na yata ang tama ng alak sa'yo, magpahinga ka na lang. Wika ni Sia at umiwas na sa kanyang kuya at doon ay muling nagsalita ang lalaki. Bakit? Hindi mo ba nagustuhan ang halik ko? At teka, oo nga pala. Kuya mo ko. Kuya mo na nagpakasal sa isang ampon na kagaya mo. Pangiinsulto ni Daniel sa dalaga. Napailing na lang si Sia at sa halip na patulan ng lasing na si Daniel ay iniyak niya na lang ang sakit na kanyang nararamdaman. Nasundan pa ng ilang beses ang pangyayaring yon at palaging iniintindi ni Sia si Daniel hanggang sa nangyari ng isang bagay na hindi nila inaasahan. Kuya, lasing ka na naman? Kumain ka na ba? Teka nga, basang-basa ka na ng ulan, no? Wika ni Sia, tumayo ito at kaagad na kumuha ng tuwalya. Bakit mo ba ginagawa to? Biglang tanong ni Daniel nang lumapit sa kanyang babae. Anong bakit, kuya? Magkapatid tayo, diba? Sino pa bang magdadamayan kundi tayo lang? Wika nito at kaagad na pinunasan ng buhok ni Daniel. Bakit hindi mo na lang ako iwan? Wala naman na sila mommy at daddy. Bakit mo pa ako pinagtsatsagaan? Sunod-sunod na tanong nito sa kanyang asawa. Napayuko naman si Sia at nagturan. Dahil magkapatid tayo. Wika nito at doon ay tumawa naman si Daniel. Magkapatid? Mag-asawa tayo, Sia. Pero we both know na ginawa lang natin yan for daddy's sake. Pero bakit hindi mo pa rin ako iwanan? Bakit nananatili ka pa din sa tabi ko kahit paulit-ulit na kitang pinagtatabuyan? Hindi mo ba nahahalata? Sukang-suka na ako nakasama ka. Wika ni Daniel at doon ay kusang tumulo ang luha sa mga mata ni Sia. Ganun ba? Bakit hindi mo na lang ako i-divorce? From the first place, ayoko naman talagang setup na to dahil nga alam kong mahihirapan ka. Pero pinilit mo, kuya. Alam mo kung bakit hindi kita iniiwan? Kahit na paulit-ulit mo ako nasasaktan? Kasi ayoko maghiwalay tayo na may hindi pagkakaunawaan. Gusto kong tuparin ang pangako ko kay daddy at mommy na mananatili ako sa tabi mo. Pero wala eh. Ganyan ka. Iniisip mo lang ang sarili mo. Huwag ka mag-alala. Bukas din, hindi mo na makikita ang mukhang to. Sana maging masaya ka. Tumatangis na wika ni Sia at doon ay umalis na ito sa harapan ng lalaki. Labis siyang nasaktan sa lahat ng sinambit sa kanya ni Daniel at pakiramdam niya ay diring-diri ang lalaki sa kanya. Para bang nabiyak naman ang puso ni Sia dahil sa mga salitang sinambit ni Daniel. Para kay Sia,
Tila ba wala lang sa lalaki ang lahat ng kanilang pinagsamahan mula nung mga maliliit pa lamang sila. Ngunit para sa kanya ay hindi niya naman ito masisisi dahil labis na nagsakripisyo ang binata para lamang sa kanya. Samantala, si Daniel naman ay tila ba na konsensya sa lahat ng sinambit niya kay Sia. Naisin niya man na humingi ng tawad sa babae ngunit pinapangunahan siya ng takot at pride. Masyado din itong nakampante na hindi siya kayang iwanan ni Sia. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, noon pa pala inasikaso ng kapatid niya ang divorce paper nilang dalawa dahil nais nito na maging malaya muli si Daniel. Hindi lang nito magawang iwanan ng asawa dahil nakikita niya na miserable pa ang buhay nito. Ngunit sa puntong yon ay tila ba natauhan na si Sia at gumawa na ito ng hakbang. Kinabukasan ay nagising na lamang si Daniel sa sikat ng araw na mula sa awang ng kanyang bintana. Tanghali na. Bakit kaya hindi ako ginising ni Sia? Takang tanong ni Daniel sa kanyang sarili at napaupo pa ito. Doon ay nakita niyang isang envelope at napakunot na lamang ang noon ito. Pagbukas niya ng envelope, nakita niyang isang divorce paper at isang mensahe. Doon ay nakalahad na may iniwan itong mensahe sa cellphone ng lalaki. Kaagad naman na kinuha ni Daniel ang kanyang cellphone at doon ay nakita nito ang voice message na nakalagay ang mensahe sa iyo, kuya ko. Kaagad iyong pinindot ng lalaki at narinig niya ang boses ni Sia. Kuya, ingatan mo ang sarili mo ha. Pasensya ka na kung naging pasanin mo pa ako. Hindi ko naman gustong maging ganito ang sitwasyon natin. Kung pinapakinggan mo tong mensahe ko sa'yo, malamang ay pauwi na ako ng Pilipinas. Ito na siguro ang oras para tumayo ka sa sarili kong mga paa. Sana maging masaya ka. Huwag mo akong alalahanin dahil pagbubutihin ko ang aking daan na tatahakin. Sana kapag nagkita na tayo muli, ay mapatawad mo na ako. Mahal kita, kuya ko. Wika ni Sia sa voice message at naiyak na lamang ang binata habang yakap-yakap ang kanyang sarili. Sobrang nasaktan si Daniel dahil pakiramdam niya ay puro paghihirap lamang ang natamo ni Sia habang kasama siya nito. Patawad Sia kung hindi ko tinupad ang pangako ko. Umiyak na wika ni Daniel at sa mga oras na yon ay bumalik na sa kanyang alaala ang lahat ng effort na ginawa ni Sia para sa kanya. Lahat ng memories nila magkapatid buhat ng sila'y mga bata pa lamang hanggang sa nangyari na nung gabi. Sising-sisi si Daniel dahil sa lahat ng ginawa niya sa kanyang kapatid. Sa totoo lamang ay nahuhulog na ang binata sa kanyang kapatid. Ngunit hindi iyon matanggap ni Daniel at pakiramdam niya ay mali ang kanyang nararamdaman kung kaya't mas pinili nitong maging masungit at masama kay Sia. Ngunit dahil pala doon ay masisira silang dalawa. Iyak naman ang iyak si Daniel noong araw na yon. Hanggang sa muli na lamang ito nakatulog. Pagising nito ay inayos niya ang kanyang sarili at saka doon ay pinunit nito ang divorce paper. Simula nang umalis si Sia ay wala nang naging balita pa ang dalawa sa isa't isa. Wala nang naging balita pa si Daniel kay Sia kasi namatay na din ang mom nila. Gustuhin man ni Daniel na ibalik ang oras dahil sinabi lang naman niya yon para hindi mapalapit si Sia sa kanya dahil na-in-love na nga siya sa kanyang kapatid. Ngunit huli na ang lahat. Nang umuwi si Sia sa Pilipinas ay nakituloy ito sa kanyang kaibigan na si Lovely. Bestie! OMG, ang tagal mong nawala. Ano bang nangyari sa'yo? Alam mo bang miss na kita? Hindi ka malang nagpaalam sa akin. Mukha tuloy akong tanga na nagtanong kila Zach at Trevor pero wala din silang alam. Wika ni Lovely at doon ay napayakap na lang si Sia sa kaibigan. Bestie, wala na sila mommy at daddy. Umiyak na wika ng dalaga. Ano? Bakit? Anong nangyari? At saka bakit bigla kayong nawala? Sunod-sunod na tanong ni Lovely. Doon ay nagsimulang magkwento si Sia. Umuwi kami sa US nila mommy at daddy dahil kailangan na doon gamutin ni daddy. Pero kalaunan ay pumanaw din ito. Tapos makalipas ng 1 taon si mommy naman ang sumunod. Pagkukwento pa ni Sia. Nasaan na si kuya mo? Takang tanong ni Lovely. Napabuntong hininga naman ang dalaga at doon ay sinambit nito ang totoo. Hindi kami tunay na magkapatid ni Kuya Daniel. Tura nito at nanlaki naman ng mga mata ni Lovely. What? Legit ba? We, totoo? Sunod-sunod na tanong ng dalaga. Oo. Sinabi sa akin nila mommy at daddy bago pa sila pumanaw. Actually, ikinasal kami ni Kuya Daniel para lang maisama nila ako sa US. Pero lahat ay nagbago. Si Kuya Daniel nagbago siya. Pero hindi ko naman siya masisisi dahil siyang nagsakripisyo para sa akin. Pagkukwento ni Sia at doon ay naluha na lamang ito.
Nasaklap naman ang nangyari. Bakit naman nagbago si kuya mo? I mean si Daniel, wala ka namang kasalanan. Hindi mo namang kagustuhan na mangyari ang bagay na yon. Wika mo naman ni Lovely. Hayaan na lang natin, tapos naman na eh. Nangyari na. Wika ni Sia. Anong plano mo ngayon yan? Nakilala mo ba yung real parents mo? Tanong nito. Patay na rin sila eh. Inampun ako nila mommy dahil katulong nila noon ang tunay kong ina. Sa ngayon, pwede bang dito na muna ako tumuloy sa bahay mo? Pansamantala lang naman. Kapag nakahanap na ako ng trabaho, aalis din naman ako. Huwag kang mag-alala, may ipon pa naman ako kaya tutulong ako sa gastusin dito sa bahay mo. Wika ni Sia at napabuntong hininga na lamang. Ano ka ba? Ayos lang na tumuloy ka dito sa amin. At saka parang kapatid na din kita, no? Balak mo bang bumalik sa pag-aaral? Tutulungan kita na makakuha ng scholarship. Wika nito sa kaibigan at nagningning naman ang mga mata ni Sia. Talaga? Tutulungan mo ako? Manghang wika ng dalaga. Oo naman. At saka matalino ka kaya pwede kang mag-accelerate sa pag-aaral para magkapareho tayo ng grade. At saka gusto mo din maging teacher, 'di ba? Nakangiting wika ni Lovely. Oo, alam mo naman na noon pa lang gusto ko nang maging teacher. Buti na lang andyan ka. Wika ni Sia at matamis na ngumiti. Ayan, dapat happy lang. Bawal lang sad simula ngayon. Papalitan na natin lahat ng bad memories mo ng good memories. Bawal ng nega, dapat positive lang, okay? Wika ni Lovely at nagyakapan ng magkaibigan. Simula ng araw na yon ay palagi nang magkasama sina Lovely at Sia. Tinutulungan ng dalagang kanyang kaibigan na makapag-aral muli at umayon naman ang tadhana kay Sia dahil nakapasa ito sa exam kung kaya't kagad itong naging kapareho ng grade ni Lovely. Nakakuha din ng scholarship ang dalaga dahil sa kasipagan nito sa pag-aaral. Labis na ligaya naman ang nararamdaman ni Sia dahil hindi pa din siya pinabayaan ng poong may kapal. OMG! Bestie, kasama tayo sa nakapasa sa board exam! Tuwang-tuwa na wika ni Sia. Oo nga no! Worth it ang pagpupuyat nating dalawa dahil pareho tayong nakapasa. Maligayang wika ni Lovely at napayakap ang mga ito sa isa't isa. Sinabi mo pa, sa wakas licensed teacher na din tayo. Masayang wika ni Sia at nagtatatalon pa sa tuwang magkaibigan. Deserve natin magwalwal! Nakangiting wika ni Lovely at napangiti na lamang ito. Sure na sure, tara, treat ka na! Nakangiting wika naman ni Sia. At nung araw din iyon ay nagsayang mga ito. Matapos noon ay naging ganap ng angguro ang magkaibigan. Sa kabilang banda naman si Daniel ay inaayos na ang kanyang sarili at hinahanap nito si Sia. Bro, hinahanap mo pa rin ba ang little sister mo? Tanong ni Dominic sa binatang si Daniel. Si Dominic ang naging kaibigan ng binata sa US at katulad ni Daniel ay isa din itong Pinoy. Hindi ko siya little sister. She's my wife. Nagsisisi ako na nasabi ko mga bagay na yon noon. Wika na binata at nilagok ang beer sa kanyang harapan. Siya bang dahilan kung bakit single ka pa din hanggang ngayon? Bakit mo ba kasi sinabihan siya ng ganun kung mahal mo pala siya? Takang tanong naman ni Dominic. Napabuntong hininga naman si Daniel at napahilamon sa kanyang sarili. Hindi ko kasi maamin sa sarili ko na mahal ko ng kapatid ko. Wika nito at napailing naman ang kaibigan niya. Pero hindi kayo blood related, right? Tanong ni Dominic sa kaibigan. Yeah, hindi nga. Pero kasi, ang hirap kasi napangunahan ako noon ng takot na baka lumayo siya sa akin at kalimutan niya kapag nalaman niya na mahal ko na siya. Pero dahil pala doon ay mas lalong mapapalayo sa akin si Sia at pinagsisisihan ko na nasaktan ko siya. Wika ni Daniel at napayuko na lamang. Di hanapin mo siya, bumawi ka. Wika ng binata. Paano? Hindi ko nga alam kung nasan siya. Wika ni Daniel at napabuntong hininga na lamang si Dominic. Umuwi ka ng Pinas, malay mo magkita kayo. Wika nito at doon ay napayuko naman si Daniel. Saka na. Pagtapos ko na ang pag-aaral bilang isang doktor. Wika nito at doon ay napayuko na lamang. Makalipas ang 7 taon ay umuwi sa Pinas si Daniel. At habang pauwi ito galing sa reunion nila magkakaibigan, ay may nakita si Daniel na babae na nag-aayos ng sasakyan sa madilim na part doon sa probinsya nila.
At ang mga oras na yon ay 7:00 na ng gabi at napansin pa ito na lumang-luma ng sasakyan kung kaya't agad na bumaba si Daniel sa kotse niya. Yumama na ulit ang binata at successful na doktor na ito sa US. Doon ay tutulungan niya sana ang babae pero laking gulat na ito nang mapagtanto na kilala nilang isa't isa. At si Sia palang babaeng nasiraan ng sasakyan. Sa puntong yon, para bang nawala ng lahat ng galit at tampo nilang dalawa sa isa't isa at napayakap na lamang ang mga ito. "Ah, kamusta ka na, kuya?" Tanong ni Sia at naluha pa ito sa oras na yon. "Eto, maayos na ako. Hindi kagaya nun nung huli tayo magkausap. Ikaw, kamusta ka na? Saan ka galing? Gabi na." Wika ni Daniel at kinamusta din ang dalaga. Galing ako sa trabaho. Nagtuturo kasi ako sa bayan tapos ginabi lang ako na uwi." Paliwanag ni Sia. Doon na nalaman ni Daniel na teacher na si Sia nang umuwi ito sa Pinas noon nung nag-divorce sila dahil hindi pa nag-grant ang resident visa niya. Nag-working student ito at ngayon ay teacher na. "Wow, congrats! Natupad mo ng pangarap mo." "Anyway, doktor naman ako sa US. Masaya ako na muli tayo nagkita." Wika nito at doon ay in-invite ni Daniel si Sia sa mansyon. Sumama naman ang dalaga at doon ay nagkwentuhan ng mga ito. Doon ay nag-recall sila ng mga memories nila noong bata pa sila. Grabe, ang tagal na din pala nang lumipas, ano? At saka ang dami na din nangyari buhat nang mawala sila mommy at daddy. Wika ni Sia at napabuntong hininga na lamang. Kaya nga simula na nawala na tayo ng connection sa isa't isa. Nakakalungkot lang kasi hindi natin natupad ang pangako natin kila mommy at daddy. Wika ni Daniel at napayuko na lamang. Tumayo naman si Sia at nakita nito ang photo frame ng pamilya nila. Nandito pa pala to. Wika ni Sia at doon ay napatitig ito sa frame na nakalagay sa sala. Pabalik na sana ang dalaga sa sofa nang bigla itong madulas at mabuti na lamang ay nahawakan nito ni Daniel. Ang tagal na panahon nang lumipas, lampa ka pa din Tura ng binata at doon ay nagtawanan ng dalawa, ngunit bigla na lamang natigilan sila at nagkatitigan. Doon ay para bang nahulog sa mata ng isa't isa ang dalawa at ang emosyon na kanilang pinigilan sa mahabang panahon ay doon na lumabas. Naghalikan ang dalawa at sa gabing yon ay may nangyari sa kanila. Tama ba itong ginawa natin? Kunot ang tanong ni Sia ngunit wala itong nakuhang sagot mula kay Daniel at doon ay natulog na lamang ang dalaga. Kinabukasan ay nagising ang binata dahil sa sinag ng araw. Napahawak ito sa kanyang tabi at laking gulat ni Daniel dahil wala na si Sia sa kanyang tabi. Para bang bumalik ang takot sa puso ng binata nang muli siyang iwan ni Sia. Sobrang naaligaga ito at lumabas ang kanilang silid na stress na naman. Ngunit pagdating nito sa sala ay mabuti na lamang at nakita niya yung note ni Sia na nakasulat doon. Na maaga lang ang pasok sa school ni Sia kung kaya't kumalma ang binata. Nakalagay din sa notes ni Sia na siya na mismo ang nagluto ng agahan kung kaya't napangiti ang binata. Kaagad nitong kinain ang luto ng dalaga at doon ay labis na saya ang kanyang naramdaman. Matapos ang araw na yon ay nagpalitan na ng text at tawag sina Sia at Daniel. "Kamusta ka naman? Kumain ka na ba?" Tanong ng binata kay Sia mula sa kabilang linya. "Ayos naman ako, parang hindi tayo nagkita kahapon kung makapagtanong ka." "Anyway, hindi pa ako kumakain, may tinatapos pa ako." Wika ni Sia. "Tumingin ka sa labas." Wika ni Daniel at doon ay nakita ni Sia ang binata sa labas ng kanyang classroom. "Uy, anong ginagawa mo dito?" Takang tanong ni Sia sa binata. Kasi naman hindi ka pa kumakain, diba? Tapos namiss kita kaya heto. Aligaga ako agad na nagpunta dito sa school niyo." Wika ni Daniel at iniabot sa dalaga ang binili niyang pagkain, maging ang bulaklak na kulay violet na tulips. Napangiti naman si Sia at doon ay nakita sila ng kaibigan niyang si Lovely. "Hala, is that you, Daniel? OMG, walang kupas ang kagwapuhan mo." Wika ni Lovely at nakita nito ang hawak-hawak na bulaklak ng dalaga. "Ako nga ito, Lovely. Long time no see. Kamusta ka na? Balita ko ay kayo na ni Trevor. Totoo ba yon?" Wika ng binata at doon ay napayuko naman ang dalaga. "Oo, sila na nga ni Trevor. Matagal na. Nga pala, Lovely, si Daniel yung sinasabi ko sa'yo na nanliligaw sa akin." Wika ni Sia. "Ay talaga?
Shala, sabi na nga ba, may pasikre-sikreto ka pa sa akin. At tama naman na pala yung hula ko. Wika ni Lovely at natawa naman si Sia. Kaya nga hindi ako sumagot kasi alam ko na alam mo na. Natatawang wika ni Sia at doon ay nagtawanan pang muli ang mga ito. Matapos ang araw na yon, patuloy na si Daniel sa panunuyo kay Sia hanggang sa sinagot na ito ng dalaga. Lovey, kamustang trabaho mo? Tanong ni Daniel sa kasintahan na si Sia. Heto, ayos naman. Sobrang saya ng araw ko. Kasi ba naman yung mga estudyante ko, pinasalamatan ako sa pagtuturo ko sa kanila. Wika ng dalaga at napangiti naman ang binata. Talaga? Bakit? Anong meron? Hindi naman Teacher's Day ngayon Takang tanong ni Daniel. Ano kasi, last day ko na ngayon sa eskwelahan na tinuturuan ko. Kasi alam mo na, kinuha ako dun sa kabilang school. Gym school kasi namin yun ni Lovely. Kaya nung mabigyan kami ng opportunity na makapasok doon, ay hindi na namin tinanggihan. Pero yun nga lang, nakakalungkot kasi may iwan namin yung mga batang napamahal na sa amin. Malungkot na tura ni Sia. Niyakap naman ito ni Daniel dahil naluluha na ang dalaga. Ganun ba? Nakakalungkot talaga dahil naging parte na sila ng pang-araw-araw nyo. Tapos iiwanan nyo lang sila ng ganon. Pero kailangan, diba? Wika ni Daniel at pinahid ang luha ng kanyang kasintahan. Natahimik naman si Sia at kahit papaano ay gumaan ang loob nito dahil nariyan si Daniel para sa kanya. Salamat dahil nandyan ka para sa akin. Siguro kung wala ka, mag-isa na naman akong umiiyak. Kasi naman tong si Lovely, busy na sa love life niya with Trevor. Nakakahiya naman kung manggugulo pa ako at makikisawsaw sa oras na lang dalawa. Wika ni Sia at napabuntong hininga naman si Daniel. Mabuti nga na nahanap kita at wala nang makakapaghiwalay pa sa ating dalawa. Let us build a home, a life and a family from our bonds of true love and our promise to stick together through all life's challenges. Sabi nga nila, love bridges two shores, binding us together as one unbroken path, on which I promise never to deviate, never to falter, and always be by your side. Wika ni Daniel at hinalikan sa noo ang dalaga. Nothing will divide us because I know that with our love, I will always have strength. Without you, my life has no meaning. I promise to always remember and treasure you. Salamat sa pagbalik sa buhay ko. Maluha-luha namang wika ni Sia at doon ay nagyakapan ang dalawa. Naging matatag ang relasyon ng dalawa at naging masaya sila sa piling ng isa't isa. Lovey, may ipapakita ako sa'yo. Wika ni Daniel sa kanyang kasintahan. Nasa isang resort ang mga ito at nagbabakasyon. Doon na naisipan ng binata na mag-propose sa dalaga. Ano na naman ba yung ipapakita mo? Siguraduhin mo lang na hindi ang kalokohan, ha? Wika ni Sia at doon ay ngumiti naman si Daniel. Promise, hindi to kalokohan. Pero pikit ka muna. Don't worry, hindi kita lulunurin. Mahal kaya kita. Nakangiting wika ng binata. Malay ko ba kung may tinatago ka palang galit sa akin? Pabirong wika naman ng dalaga. Ay wow, galit talaga? Pagmamahal, pwede pa. Wika ni Daniel at natawa naman ng dalaga. Sus, ayaw pang aminin. Kung hindi tayo kinasal noon, abay ba kayong manluloko mong girlfriend ang nakatuluyan mo? Pabirong wika pa ni Sia. Ayan na naman siya. Sige na, pumikit ka na. Wika ni Daniel at doon ay pumikit naman ang dalaga. Dahan-dahan na inalalayan ng binata ang kanyang kasintahan na makatayo sa hugis pusong mga kandila. Teka, ano bang meron? Tanong ni Sia. Open your eyes. Wika ni Daniel at doon ay namangha ang dalaga sa kanyang nakita. Wow! Ikaw ang may gawa nito? Nakangiting tanong ni Sia. Oo naman. Sia, your voice is my favorite sound so far. Every moment we've spent together has been awesome. But I promise you that the best is yet to come. If only you knew how much those little moments with you matter to me. Every day with you is a wonderful addition to my life's journey. You're my paradise, and I'd happily get stranded on you for a lifetime. And just when I think that it is impossible to love you any more than I already do, you prove me wrong. There are only 2 times that I want to be with you. Now and forever.
my 6-word love story. I can't imagine my life without you. Naluluhang wika ni Daniel at doon ay napaiyak na din si Sia. Ang sweet naman ng lovey ko, naiiyak tuloy ako. Wika ni Sia at doon ay laking gulat nito nang lumuhod sa kanyang harapan si Daniel. Lovey ko, narito ako sa harapan mo nakaluhod. Mahal na mahal kita. Alam ko na madami akong pagkukulang at kasalanan na nagawa sa'yo. Pero heto ka, tinanggap pa din ako. Kahit na nilait, pinagsalitaan kita na masama, ininsulto at binastos. You still chose to stay by my side. You taught me how to love and how to be loved. Minulat mo ako mula sa mga bagay na hindi ko nakikita noon. At labis ako nagpapasalamat sa kabutihan na inalay mo sa akin. Sia, gusto kong bumawi sa lahat ng mga nagawa ko sa'yo. Will you marry me? Tanong ni Daniel at doon ay bumuhos ang luha sa mga mata ng dalaga. Oo naman. Papakasal ako sa'yo kahit saang lugar pa. Sagot naman ni Sia. At doon ay isinuot na ni Daniel ang isang diamond ring sa daliri nito. Finally, fiancé na kita and soon to be my wife. Manghang wika ni Daniel at nagyakapan pang mga ito. Wow naman, congrats sa inyo! Nakangiting wika ni Lovely habang nakaholding hands nito ang kanyang nobyong si Trevor. Salamat. Ikaw ba bro? Kailan mo ba yayayain ang kasal tong kasintahan mo si Lovely? Hindi talaga ako makapaniwala na kayo na. Baling naman ni Daniel sa kaibigan. Tsaka na kapag may budget na. At saka hindi ko naman ini-expect na magiging kami ni Lovely eh. Wala niligawan niya ako kaya sinagot ko. Nakangising wika naman ni Trevor at binatukan naman ito ng kanyang nobya. Ito talaga puro kakahanginan. Sia, sino sa amin yung humiga sa kalsada para lang kausapin? Biglang tanong ni Lovely at automatic natawa ang dalaga. Si Trevor yun! OMG, hindi ko yan makakalimutan. That was epic! Naiiling at natatawang wika ni Sia. Natahimik naman si Trevor at hindi na nakaimik pa. Really? Humiga talaga siya? As in? Hindi naman makapaniwalang tanong ni Daniel. Yes, Lovey. Humiga talaga siya. As in. Natatawang wika ni Sia. Bakit naman siya humiga? Takang tanong naman ni Daniel. Doon ay nagkatinginan ng magkaibigan at sabay na sumagot. Kasi ng babae. Wika ng mga ito at napahilamos na lamang si Trevor. Uy, inuulit-ulit pa ninyo pas na yun. Huwag nyo na nga balik-balikan yun. Kakamot-kamot sa ulong turan ng Benata at mariing umiling. Sus, ikaw tong nag-umpisa tapos susuko ka pala. Panunudyo ni Lovely at nagtawanan ng mga ito. Matapos ang araw na yon ay bumalik na sa kani-kanilang trabaho ang mga ito at nagdesisyon naman sina Sia at Daniel na paplanuhan na nilang maigi ang kanilang kasal. Lovey, anong mas bagay sa akin na wedding gown? This or this? Tanong ni Sia sa kanyang fiancé na si Daniel. Napatitig naman ang Benata sa dalawang wedding gown na pinagpipilian ni Sia. Ikaw ang bahala, lahat naman sa'yo ay bagay. Bakit hindi mo sukatin nang malaman mo kung ano talaga ang mas okay para sa'yo? Kung saan ka komportable? Wika ni Daniel at tumango naman ang kanyang kasintahan. Kaagad namang nagtungo sa dressing room si Sia at doon ay namili ito sa dalawang wedding gown na kanyang nais. At nang matapos ay pinakita nito sa kanyang mapapangasawa ang napili niya. Eto? Ano sa tingin mo, Lovey? Nakangiting tanong ni Sia at doon ay tila ba nag-slow motion ang paligid. Natulala pa si Daniel at nang pumitik si Sia sa kanyang harapan, doon lamang ito napabalik sa kanyang ulirat. Ang ganda mo. Iyon lang ang unang salita na lumabas sa bibig ni Daniel. Napangiti at tila ba kinilig naman si Sia sa sinambit na iyon ng kanyang fiancé. Ay sus, binola pa ako. Nakangiting tura naman ni Sia at napangiti naman si Daniel. Ang ganda mo naman talaga. Ang swerte ko sa part na akong mapapangasawa mo. Nakangiting tura ng lalaki at hinalikan nito sa noo ang kanyang kasintahan. Mas mapalad ako dahil akong minahal mo. You make me feel that I am enough. You taught me how to be contented. Mula noon hanggang ngayon, palagi mong pinapadama sa akin how important I am at ipinagpapasalamat ko sa Diyos na ibinalikan niya sa buhay ko. Kasi nung wala ka,
My world turned upside down. Ikaw ang naging ilaw sa madilim kong mundo. Pinakita mo sa akin na walang imposible sa taong marunong magtiwala. And I love you for doing that. Mahal na mahal kita, Lovey ko. Malambing na wika ni Sia at naiyak naman ang nobyo nito. Pinaiyak mo naman ako. Sige na, magpalit ka na dahil pupuntahan pa natin yung church na sinasabi mo. Wika ni Daniel at nagpunas pa ito ng kanyang mga luha ng kanyang mga mata. Sus, ang balat sibuyas mo naman, Lovey. Paano pa kaya kapag nag-marriage vow na tayo? Baka mamaya umiyak ka na ng umiyak sa kasal natin. Tora ni Sia at natawa naman si Daniel. At least, tears of joy. Sige na, magpalit ka na. Wika nito at kaagad naman na nagbihis si Sia. Matapos na magsukat ng wedding gown ay dumiretso naman sa simbahan sina Sia at Daniel. Ang ganda talaga dito, ewan ko ba pero parang gustong gusto kong lugar na to. Wika ni Sia at sa hindi malamang dahilan ay tila ba pamilyar sa kanyang lugar. Alam mo ba, dito ka kaya bininyagan nung ipinanganak ka pa ni Yaya Danica. Grabe pa ang iyak mo noon tapos nung kinarga ka na ni Mommy, tumigil ka na. Pagkukwento pa ni Daniel, natahimik naman si Sia. Lovey, pwede ba after natin dito samahan mo ako sa puntod ng tunay kong ina? Wika nito. Oo naman. Dalhan na din natin siya ng mga bulaklak at magtirik na rin tayo ng kandila. Wika ni Daniel at ngumiti. Mabilis naman na naasikaso ang mga ito ang schedule sa simbahan at gaya ng kanilang napag-usapan ay dumiretso sa sementeryo ang mga ito. Doon ay nag-alay ng bulaklak si Sia at nagsindi ng kandila. Mama, salamat po sa pagluwal sa akin dito sa mundo. Sayang lang dahil hindi tayo nagkasama ng matagal. Pero ayos lang po. Alam ko naman na kung nasan ka man ngayon, ay masaya ka na. Wika ni Sia at ngumiti pa na matamis. Yaya Danica, di ba po sabi ko sa'yo no na papakasalan kong anak mo? Heto na po oh, natupad na. Sayang lang dahil maaga ka pong nawala. Ikamusta mo na lang po kami kila Mommy at Daddy. Palagi niyo po kaming gabayan. Wika ni Daniel at nilinis nito ang lapida. Kapwa na pangiti ang dalawa at matapos noon ay umuwi na ang mga ito. Makalipas lamang ang ilang buwan na paghahanda ay dumating na din ang hinihintay na kasalan ng mga ito. OMG, andyan na yung bride! Excited na wika ni Lovely at doon ay bumukas ang pinto ng simbahan at doon ay nakita nila ang bride na si Sia na naglalakad papalapit sa altar. Labis na tuwa at ligaya ang nararamdaman ni Daniel nang makita ang kanyang bride-to-be na palapit sa kanya. Ngunit nang nasa harap niya na ito ay bigla na lang nadapa si Sia at mabuti na lamang ay nasalu ito ni Daniel. Ang lampa mo pa rin. Wika ng groom at natawa naman si Sia. At least nandyan ka naman at tanda kong saluhin. Banat ni Sia at doon ay napangiti na lang ang lalaki. Matapos ang pick-up lines ang dalawa ay sabay na humarap ang mga ito sa altar at doon ay sinimula na ang seremonya. Matapos banggitin ng pare ang tradisyonal na sinasambit nito, ay inilahad naman ng dalawa ang kanilang marriage vow para sa isa't isa. I don't know if there were tears from the audience while I was declaring my wedding vow, but it suddenly didn't matter anymore. What mattered was that I was making a promise in front of the Lord and in front of my husband-to-be that I really was intending to fulfill. Before everything else, I thank God for this opportunity to get married. This is not at all how I imagined to be when I was younger. But truly, God is able to do far more abundantly than all that we ask or think, because I get to marry my best friend and a truly godly man, and that's so much better than what I could ever imagine. I am looking forward to reach 1 more, 10 more, 100 more, 1,000 more for Jesus with you, my kingdom partner forever. Wika ni Sia at isinuot ang singsing sa daliri ni Daniel. Matapos sa banggitin ang makabagbag damdamin na mensahe ni Sia para sa kanyang asawa, ay sumunod naman ang groom at sa puntong yon ay naging emosyonal ito. You are my person, my inspiration, my love and my everything. I cannot wait to spend a lifetime loving you. I vow to express my love for you as often as I breathe each breath.
You are the person I want to spend forever with. As I have spent my whole life looking for my other half, I knew it was from the moment we met. Although it is until death do us part, I know that we will never truly part because our souls are made for each other. I promise that each kiss will be filled with more love than the last, and that our days together will grow in love and devotion. From today onward, you and I will be one in heart, body and mind. I vow to cherish you, devote my life to you, and always be true. I am yours. You can have it all. Umiiyak na tora ni Daniel at doon ay isinuot na tong singsing sa daliri ng dalaga. Nagpalakpakan naman ang lahat ng sambitin ng pare ang Kiss the Bride at doon ay kinilig ang lahat ng saksi sa pag-iisang dibdib nila Sia at Daniel. Matapos ang kasalan ay dumiretso na sa reception ng mga ito at doon ay pinagpatuloy nilang kasiyahan. Sabi na nga ba iiyak tong lovey ko eh. Tila ba nanunod yung tura ni Sia sa kanyang asawa. Akala ko nga ikaw bestie yung iiyak eh. Yun pala itong si Daniel. Tuwang-tuwa pa tong si Trevor dahil first time niya daw nakitang umiyak tong kaibigan niya. Kaya inaasar ko siya kanina. Sabi ko baka mamaya sa kasal namin eh itong si Trevor din ang umiyak. Balat sibuyas pa naman to. Ayaw lang umamin. Wika ni Lovely at nagtawanan naman ng mga ito sa tinuran ng dalaga. Hindi mo knows, baka mamaya mas iyakin ka pa pala sa akin. At saka natural lang naman na maiyak sa kasal, hindi ba Daniel? Tura ni Trevor at bumaling naman sa groom na kanyang kaibigan. Ayun, naghanap ng kakampi. Sa bagay, pareho naman kayong iyakin. Naiiling na wika ng dalaga. At least kayong iniiyakan kaysa naman ibang babae. Tsaka at least tears of joy. Wala naman kaso kung babae o lalaki ang umiiyak. Ang mahalaga ay matapos at maisagawa ang kasalang maayos at masaya. Wika ni Trevor na siyang sinang-ayunan naman ni Daniel. Ay sus, pero maiba ako. Bakit ka nga ba umiiyak, Daniel? Nakangising baling ni Lovely sa kaibigan ng kanyang nobyo. Nakangiti pa ito tila ba nanunudyo. Tears of joy. Kasi alam niyo yung pakiramdam na yung bagay na pinapangarap mo lang noon biglang natupad. Di ba nakakaiyak yon? Kasi hindi mo ini-expect na mangyayari yung bagay na yon. Hindi mo alam na yung ini-imagine mo lang noon, nagkakatotoo na. Kaya habang sinasambit kong marriage vow ko kay Sia, doon unti-unting nanumbalik ang lahat ng alaala namin. At naiyak ako kasi hindi ko sukat akalain na sa lahat ng pinagdaanan namin na pagsubok, sa huli sa simbahan pa din palang tuloy namin. Paliwanag na wika ni Daniel at napangiti pa ito. Ang sarap sa pakiramdam na finally, kasal ka na sa taong mahal mo. Dagdag naman ni Sia. OMG, ang sweet naman. Sana ganyan din tayo sa kanila, Trevor, pag kinasal na tayo. Wika ni Lovely at napangiti pa ito. We will do that. Huwag kang mag-alala. Papakasalan din naman kita. Kaso low budget. Sa ano lang tayo? Kasalang bayan. Pang-aasar pa na wika ni Trevor. Natawa naman sina Sia at Daniel. Ayos na yon, bestie. Ang mahalaga ay maikasal kayo. Natatawang wika pa ni Sia at napasimangot naman si Lovely. Wala namang masama sa kasalang bayan. Pero ang yaman-yaman mo, Trevor, napakakuripot mo talaga. Alam niyo ba, never pa ako nakatanggap ng tsokolate sa kanya at saka bulaklak? Tila batang nagsusumbong ang dalaga. Uy, binigyan kita nun ng bulaklak. Nakangiting tura ni Trevor. Kailan? Oo nga, binigyan mo ako nun. Pero pinitas mo lang yun sa parke nun. At napamulta pa ako kasi akala ako yung pumitas. Inis na wika ni Lovely at natawa naman sila Daniel. At least, binigyan pa din kita ng bulaklak. Nakangising wika naman ng banata. Napailing na lamang si Lovely sa kalokohan ng kanyang kasintahan. Naging masaya ang araw na iyon lalo na kina Daniel at Sia. Sa paglipas ng panahon ay biniyayaan din ng supling ang mga ito. Naging masaya ang dalawa matapos ang kasal nila. At mas lalo pang nakompleto ang ligayang kanilang nararamdaman nang mabuntis si Sia. Matapos ang ilang buwan na pagdadalang tao ng mga nagsisiya ay nagtungo ang mga ito sa puntod ng kanilang mga magulang. At doon ay magkayakap silang tumingin sa lapida ng mga mahal nilang ama't ina. Mommy, may apo na po kayo. Wika ni Sia at nakangiti ito habang buhat-buhat ang kanyang supling. Kasal na kami, Mommy, Daddy. At nagkaroon na din kami ng anak.
Sayang at hindi niyo na po naabutan si Baby Liam. Pero wag po kayong mag-alala dahil palagi namin kayong ikukwento sa kanila. Nakangiting wika ni Daniel. Nang umuwi noon sa Pilipinas ang binata ay nagpa siya ito na ipalagay sa sementeryo ang abo ng kanilang mga magulang upang madalaw nila ito. Naging masaya ang mga ito at natutunan nilang dalawa na magpatawad sa isa't isa at sa huli magkasama nilang tinahak ang mga hamon sa kanilang buhay, bitbit ang mga aral na kanilang natutunan mula sa nakaraan. Sa paglipas ng panahon ng kanilang mga karanasan sa buhay, ay ibinahagi nila sa kanilang anak at nagbigay iyon ng inspirasyon sa bata. Samantala sila Lovely at Trevor makalipas ng ilang taon ay nagpakasal na din at gagaya ng dream wedding ni Lovely ay ikinasal sila sa isang beach. Naging maligaya ang kanilang buhay sa piling ng kanilang mga mahal sa buhay at sa pagdaan ng mga araw ang aral na kanilang natutunan ay kanilang ibinahagi sa kanilang mga anak. Ang buhay nga ng tao ay madalas parang isang pelikula. Hindi palaging happy ending dahil sa bawat happy ay may kalungkutan. Ano man ang dumating sa ating buhay, wag na wag makakalimot na lumingon sa daan na iyong tinahak. Makaranas ka man ng paghihirap, magpasalamat ka dahil ika nga sa Biblia, mapalad ang mga taong nakararanas ng kahirapan. Matuto din tayong magpatawad sa mga taong nagkaroon ng kasalanan sa atin. Katulad na lamang sa istorya ni Sia. Matagal man na panahon ang lumipas ngunit nanatili sa kanyang alaala ang maganda nilang pagsasamahan ni Daniel at sa huli, pareho silang naging masaya sa piling ng isa't isa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channel.